Hi guys! Good evening! Today is the day papunta na tayong Thailand! Papunta na kami sa Naiya ngayon. Magsa 7 PM na. Ang flight namin ay 12:10 no di? 12:10. So dapat maaga tayo doon kasi hindi pa rin kami kumakain. Alam mo yun, after naming magbantay sa butika, nag-ayos kami ng gamit at larga na. Kaming dalawa lang ni Bri ang aalis. Ayan siya. Si Kavi, nahatid na namin kila mama. Papasok yun siya eh. Ayun yung butika namin. Sarado muna ang KMR Pharmacy. Mga customers namin, magkita-kita tayo sa linggo. Linggo ng hapon or gabi. Gutom na kami guys. May dadaan na kaming drive-thru ng Jollibee. Kaya let's go. Order muna tayo. Guys, ito sa akin. Burger steak in order ko. Si Bri naman, burger lang siya. Sorry, sobrang dilim ha. Kain muna tayo kasi ang pagkakatanda ko, ay may humps. Ang pagkakatanda ko, wala ng Jollibee sa Naiya Terminal 3. Ano na siya eh. Nakita ko yun sa TikTok eh. Ewan ko lang ha kung for renovation ba siya or talagang sarado na. Malain mga mi. Ganyan ako may kanin. Ang good si Bri. Wala na, mag-aal na. Subaan kita habang naka-stop. 3 seconds. 3? Oh my God. Kanin. Go! Dito tayo sa dulo ulit sa kanan. Multi-level parking. Ayan. Akyat tayo doon. Let's go! Ang bilis lang namin nakapag-park guys. Unang security check. Go di! Nung last na alis namin guys, meron pa tong may takip pa yan. Ngayon, open na ang ating OFW lounge. Ayun sila oh. Buti naman. Deserve nila yan. Deserve yan ng mga OFWs natin. Bago kayo makapasok dito guys, ayun no, doon kay ate, nakapila sila. Hihingan kayo ni ate ng ID at ng booking confirmation nyo. O yung itinerary, pinakita namin passport at yung screenshot lang ni Bri na itinerary namin. Kalmado sa Naiya Terminal 3. Hindi na pala tayo magbabayad ngayon ng travel tax kasi nung nag-book kami sa Cebu Pacific, sinama ko na siya. Kapag isasama nyo na siya guys, merong additional 100 pesos yung processing fee kapag sinabay mo na yung pagbabayad ng ticket mo at ng travel tax. So ayun, wala na tayong babayaran. Pero kung hindi pa kayo nakakapagbayad, ayan ha, marami kayong counters na madadaanan para magbayad ng mga travel tax nyo. Open na ang ating check-in counters. Ayun tayo sa pinakaunahan. Doon tayo sa E22 to 28. Doon kami guys dahil nag-check-in na si Bri. Doon tayo sa online check-in bag drop international. Dalawa ang pila international at domestic. Dito tayo. Ayan. Parang konti ng tao. O maaga lang tayo. Hindi kayo maaga. Anong oras na ba? 9:40? Magna-9 pa lang. 8:40. 8:40. Maaga pa nga, Dad. Maaga pa. Meron po. Check-in. Thank you. Okay na mga sis, napakabilis lang. Wala pa ata kaming 2 minutes nandoon. Ngayon, punta na tayo sa immigration. Meron ditong money changer. Magtatanong pa ba tayo, di? Para malaman lang nila. Sige. Magtatanong daw siya para daw malaman nyo kung magkano yung currency exchange kapag nandito sa Naiya Terminal 3. Doon sa pulang money changer guys, 1 baht equals 2.08 peso. 2.08 peso natin, isang baht yung kapalit sa kanila ha. Pero syempre dito, pangit talaga yung palitan. So, tinry lang naman para malaman nyo rin.
Papunta na kaming immigration guys. Dapat dito ay sigurado na meron na kayong e-travel ha. Yung e-travel na yon pwede nyo siyang gawin 72 hours or 3 days prior ng alis nyo at pabalik nyo. Paalis at pabalik ng Pilipinas kailangan yung e-travel. Tapos para makagawa kayo nun, kailangan yung mag-download ng app. Patingin nga, di pakita natin sa kanila. Ayan, eGovPH. I-download nyo yan pagkatapos meron kayong mga fill outan dyan. Tapos sa pinakadulo nun, merong QR code, i-screenshot nyo lang siya para kapag hinanap, may pipigay or may papakita kayo. Ang haba ng pila sa immigration guys. Pasok na kami ha, mamaya na lang ulit. Nakapasok na kami guys. Kahit na mahaba yung pila, mabilis lang naman siya. Tapos ang tinanong sa akin kung ano yung work ko at kung kailan ako babalik. Si Bray naman ang tinanong sa'yo di kung kailan ka last no? Ay, kung saan? Sinek yung yung stamp ng passport. Oo. Tapos yung akala ko okay na. Tapos maya tinanong ako, saan ka huli nung nagpunta ng May? Out of nowhere. Kaya sabi ko, Vietnam? Tumawa siya, diba? Tapos kung kailan babalik. Ganun lang. Napakadali lang naman. Mabilis lang. Walang ibang hinanap sa amin. Ay, wow, di. Meron ng Shake Shack, oh. Ayan. Shake Shack. Hindi ba parang bago din yung coffee shop na to? Gastro Bridge. Ito din, oh, yung Cafeteria. Oo, daing bago nakakatawa naman. Dito tayo daddy sa kaliwa. Parang may nakita akong bago doon. Ay hindi, noon na pala yan. Noon na pala yung fresh box. Punta tayo sa Starbucks, bili tayong kape. May baon naman ako pero parang kanina ko pa talaga gusto ng white chocolate mocha. So ayan, bukas yan kasi maaga kami ngayon. 9:10 pa lang mga sis. Ang flight namin 12:10 pero dapat nandun na kami sa boarding gates ng 11:30. Punta muna tayo dito. Nag-iisa na lang guys yung lucky bag dito. 1,495. Isang paper bag. Halo-halo na yung laman yan. Surprise. Daming tinapay. Pero drinks lang kami. Papakita ko sa inyo guys mamaya yung baon naming tinapay ni Bray. Yung baon nating tinapay. Laki-laki. Pang isang pamilya. Pero bawas naman na. Bawas na siya. Nabawasan na rin namin kanina yun. Ayan. Thank you. Guys, yung drink ko, bawas na. Charot lang. Kasi nagka-problema sila doon sa tall na takip. Yung takip hindi siya fit. Kaya eto, nilipat na lang nila sa grande size na lalagyan. Ayoko kasi mag-straw kasi diba yung straw nila paper. Ayan. So, let's go. Punta na tayo doon. Doon tayo mag-antay. Guys, nandito na kami sa aming boarding gate. Gate 101. Mupo ako sa sahig kasi magbo-vlog ako. Naiya ako. Tapos, ayun. Sabihin ko sa inyo kung magkano namin na-i-book itong flight namin. Wait lang. Ayusin ko lang yung ipin ko. Grabe, isa sa pinagsisisihan ko talaga na nagpabangs ako. Kaya ako siya ginaganyan kasi yung bangs ko, tignan nyo nahihirapan ako sa kanya kapag iniipit kong ganyan tapos bumabagsak na gano'n. Bale, nag-book kami ng flight na to noong July 30. Merong sale niyan merong sale sa Cebu Pacific. Tapos eto na yung pinakamura na nakita namin ni Bray. Total na binayaran namin ay ito, ilalagay ko dito, 23,399.32. Medyo mahal, diba? Pero tignan nyo po yung inclusions. Meron na kaming travel tax dyan, kasama na. Yung travel tax, 3,240 plus 100 pesos. Yun yung sinasabi ko kanina. Ay, admin fee pala ang tawag, hindi processing fee. Tapos, kumuha din kami ng baggage. Bali, 3 peraso yung baggage namin. Yung isa papunta, isa lang. Tapos, pabalik, 2 naman. Yung nakita nyo na pink kanina na luggage namin, meron pa yung isa pang luggage sa loob nun. At syempre, kumuha kami ng seat. So, seat selection fee, 1,260 kasi 2 kami ni Bray papunta. Tapos, 2 ulit kami pabalik para siguro
sigurado na magkatabi kami. Para sa akin, mura na yun ha. Kasi kung tatanggalin natin lahat ng mga ng mga dinagdag namin, sobrang mura niya. Nasa sa inyo guys, kung kukuha kayo ng baggage, kung kukuha kayo ng seats, or kung gusto nyo rin kumuha ng pagkain, pati ng insurance, meron na yun dito sa Cebu Pacific. Tapos, nasa inyo na rin kung gusto nyo nang bayaran yung yung inyong travel tax kasabay ng pagbubok nyo. Or kung gusto nyo, katulad ng ginagawa namin dati, dito na lang din kayo magbayad. Kapag dito kayo nagbayad ng travel tax, tumatanggap sila ng cash, ng GCash, pati na rin ng credit card. Tapos, ayun na, yung mga pinakita kong counter sa inyo, yung may mga letters A, B, C, ganyan. Doon, pwede kayong magbayad kung dito kayo magbabayad sa airport mismo. Medyo matagal pa yung aantayin namin kasi 11:30 pa yung boarding. Tapos guys, pagdating doon, ano oras ba tayo nandun? Di mga 2:30 or 3? Basta madaling araw kami nandun. Ang gagawin namin, mag-iintay muna kami doon sa airport. Tapos kapag open na yung train, tsaka kami pupunta doon sa hotel namin. Pero pagdating sa hotel, hindi pa rin kami mag-check-in kasi ang check-in 2 PM pa. So ang mangyayari niyan, iiwan muna namin yung mga gamit namin doon. Tapos mag-uumpisa na kaming mamasyal ni Bri at mag-food trip. Pero short time tayo. Short time, daytime use. Naghanap kami guys, naghanap kami ng daytime use sa Agoda, kaya lang wala doon. Siguro kapag nandun na kami sa Bangkok, susubukan namin. Walk-in. Siguro sa atin parang mga yung mga motel, kunyari mga Sogo Hotel, ganyan, yung ilang oras lang kayo magsistay. Subukan natin try natin para makatulog. Parang hindi. Try natin. Parang hindi Parang hindi sila ganun. Ewan natin. Try na lang natin pagdating doon. Balitaan namin kayo guys. Yung mga daytime use, meron nun sa Agoda. Kaya lang, ayun nga, nung nagbubook ako, wala laging parang walang available doon sa lugar na yun. Yung lugar buong Pratunam naman yung sinearch ko. Pero try ulit natin mamaya. Baka kasi kailangan doon, kunwari yung mismong araw na to. Parang yun lang din yung lalabas, no? Yung mismong araw na to. Let's see. Tignan natin mamaya. Alam nyo ba kanina, akala ko questionin ako nung immigration sa ilong ko. Kasi iba na yung itsura ko dun sa passport Yung picture sa passport, tsaka yung sa personal ko, ako ganyan, iba na. Kaya alam nyo, eto, niready ko na. Niready ko na kanina yung mga pictures. Ayan guys, niready ko yung mga pictures ko na yan. Kasi baka mamaya sabihin, ikaw ba to? Ba't parang nag-iba yung mukha mo? So ayan, meron akong proof. Wala kasi akong medical certificate Bale, yun yung ipapakita kong proof. Kapag na-question ako na nag-iba na nga yung itsura ko. Baka sasabihin, hindi na ako to. Charis. Bili kami guys ng potato corner. Yung wag maliit, wag malaki. 'Di ba yung large yung ganun lang? Siguro jumbo. Jumbo lang tayo, dad. Sour cream. In-order namin guys ay mega. Ayan, 2 flavors, 162. Hindi ako sure kung magkano siya sa labas. Pero nga pala, yung sa Starbucks, mahal siya ng 35 pesos dito sa airport. Kung ikukumpara natin sa labas, yung sa mga mall. Ito na yung mega namin. Akala ko guys, mas malaki pa dito yung mega. Ayan siya. Tara, upo na tayo. Tamang-tama yung lakad namin kasi napalitan yung boarding gates namin. Naging 114. So, tama. Dito yun. From 101, naging 114. Dito siya. Sobrang generous ni ate sa powder. Alat tuloy. Group number 2 tayo mga sis. Makikita nyo yan sa inyong boarding pass katulad nito. Ayan, nakalagay. Boarding group 2. Guys, ngayon pa lang kami magbubok ng SIM card dito sa group. Kaya lang, ang bagal na. Pagdating na lang siguro namin doon sa airport. Naka-seatbelt yan. Everyone, and welcome to your Cebu Pacific flight, where we make moments happen with you. This is 5J 931 and we are bound for Bangkok, Thailand. Only guests for this flight to Bangkok must be aboard to give a different flight number. Ito yung pinapoy na sinasabi ko sa inyo kayo. Isang loaf talaga yan. Uy, masarap to Ito yung tawag dito earthquake. Diba earthquake tawag sa sa bread talk.
Dito na kami, guys. May time difference ang Bangkok at Manila. 1 hour behind ang Bangkok. So, kung sa atin ngayon ay magpo-4 na, dito sa kanila ay magti-3 AM pa lang. Hindi pa man kami nakakarating ng immigration. Meron ng forex dito, guys. So, tingnan nyo ang kanilang exchange rate. Tapos na ako, guys, sa immigration. Inaantay ko na lang si Bri. After mismo, dito yung immigration eh. After mismo ng immigration, ito na yung baggage claim. Paglabas nyo, andyan na yung mga carousel. Tapos, tinanong pala ako ng immigration officer. Ang sabi niya, ilang days daw ako magsistay. Yun lang naman. Sabi ko, 4 days, ganun. Tapos, okay na, tinatakan na niya. May tinanong sa'yo, Dad? 4 days? Oh, yun lang eh, no? Narinig ko kasi yung yung tinanong dun sa unahan namin. So, yun din yung tinanong sa akin, yun din yung tinanong kay Bri kung ilang araw kami. Hanapin natin yung 11, doon tayo. Kung wala pa kayong hawak na baht at magpapapalit kayo dito sa airport, doon kayo pupunta sa labas. Kapag after nyo nang makuha yung baggage nyo, doon sa pinakababa, sa basement. Kami kasi, hindi kami magpapapalit ngayon dahil ang ate ko, nagpunta siya, nito lang din, may natira pa siyang baht. So, kinuha na namin yung baht niya, kaya meron kaming nasa 1,000 something na baht. Magpapapalit na lang kami doon sa city. Pero papakita pa rin namin sa inyo kung saan kayo makakapagpapalit kapag nandito sa airport. Nakuha na ni Bri ang baggage namin. Yan pa rin yun, guys, yung T-partner. Hindi ko pa nakikita ng malapitan kung okay ba siya. Ay, parang ang lalim nito. Ang gasgas. Or try nating punasan mamaya. Let's go! Labas na tayo. Bababa na tayo, mga sis. Pupuntahan na natin yung mga forex money changer na maganda-ganda yung palitan. Maraming mga upuan dito, guys. So, kung katulad namin yung dating nyo at katulad din namin kayo na mag-iintay na mag-open yung train, pwedeng-pwede kayong mahiga at matulog. Ingatan nyo lang yung mga gamit, ha. Safety nyo. O kaya kunyari, dalawa kayo, katulad namin ni Bri, palitan kayo. Una-una muna. Una-una sa pagtulog. Ang pupuntahan natin, guys, ay ito. Ayan, yung B floor, kung nasaan din yung airport rail link or yung train papunta dun sa hotel. Papunta sa Pratunam. Baba lang kayo ng baba kasi nasa pinakababa yun eh. Nandito na tayo, guys, sa B floor. Yung mga bilihan ng SIM card, open, ha. Yung ibubook ko rin dapat sa Klook, yun, yung pick up niya 24 hours open. Kaya nga lang, mamaya na tayo mag-book kapag nakaupo na kami ni Bri. Tapos, dito yun, guys, doon. Yung sinasabi ko sa inyong dikit-dikit na money changer, doon siya. Kaya nga lang, sarado pa ngayon. Ito naman yung train station nila. Papunta doon sa Payatay. Doon tayo pupunta mamaya. Sa ngayon ay kain muna tayo. Ito, guys, yung nabook namin. Yung pick up niya sa taas. Yung presyo niya 305. Gamitin natin yung Klook credits. Ayan. 245.4 na lang siya ngayon. Bayaran na natin. Bili na tayo ng pagkain sa 7-Eleven. Nakaupo kami dito sa tapat mismo ng 7-Eleven. Una muna akong pumili dito. Baka kasi mawalan tayo ng upuan. Grabe, napakadaming drinks. May cherries, guys. 119 baht. Grabe yung mga tinapay. Napakadami. Parang hindi ko alam kung ano yung pipiliin ko. At may mga rice meals doon. Tignan natin yung mga rice meals. Ito yung mga rice meals nila. Yung mga presyo, merong 50, 54, 56, 58 baht. Parang ito gusto ko. Tingin. Ayan siya. Ito sa akin. Papapiliin ko muna si Bri para mapalitan ko siya dun sa sa upuan namin. Pumipili na si Bri. Feeling ko kukuha yan ng sausage.
Pustahan tayo mga sis. Ayan na siya. Oh, diba guys? Sabi ko sa inyo kukuha yan ng sausage. Chicken. Ang daming sauce. Oh, diba? Ang sarap ng sa akin. Nakita ko nga din merong crab eh. Pero eto muna. Parang chicken something. Oo nga, parang chicken teriyaki. Guys, tignan nyo yung patis nila. O, nakasashay. Tapos, merong sili-sili. Kita nyo? Ito yung sa akin. Lahat ng binili ni Bryce, sakto 150 baht. Unang meal namin dito sa Thailand. 7-Eleven. Ano to, di? Ang liliit, no? Chicken sausage. Ayan pa. Chicken sausage junior cocktail. May mga portion dito guys sa 7-Eleven. Yung animan, 144. Tapos marami pang ibang klase. Yung isang pack na ganito ay 547. Ano yun? By 24? Sinata by 24. Uy, mahal din pala to ha. Animan, 266. Ito yung bigay sa akin ng bayaw ko. At marami pang iba. Pag isang peraso lang ay 24. Siyempre mas mahal dito. Dahil 7-Eleven at nasa airport. Ito yung pastel. Yung sikat na sikat sa TikTok. 30 naman siya. Papunta na kami sa 4th floor. Ayun, di elevator. Para kuhain yung aming SIM card. 4th floor, row K daw. Row K tayo. Dito na tayo guys sa row K. Nakita ko na doon. Ito siya, katabi ng K-Bank. Ayun, yung Klook na booth. Nakuha na ni Bri. Hindi sila nagkabit, di? Hindi, sabi ko ako na eh. Pagpasok nyo dun sa phone nyo, i-restart nyo lang siya. Tapos, ayun na, ready na. Magte-text na agad sa inyo na activated na yung SIM card. Or kung gusto nyo, dun na lang kay ate. Siya na lang yung pagkabitin nyo. Pwede rin naman yun. Pababa na ulit kami guys. Dito sa 3rd floor, maraming kainan ha. Sa isang side pa lang to. Sa kabilang side, meron din. Sa kabilang side, nandun yung mga Burger King, KFC, at marami pang iba. Ayun, Starbucks. Oo, meron dun sa kabilang side. Basta kahabaan ng 3rd floor, maraming mga kainan. May nakita kami dito na dispenser ng hot water. Kuha kami ng konti para makapagkape kami. Meron kaming dalang paper kape. Tapos yung kape ko ay ito. Ayan, kumukuha na si Bri ng hot. Hindi kami sure guys kung pang empleyado lang ba to. Pero mabait naman sila ate. Haluin natin. May kape na tayo. Hindi ka na. Baba na tayo doon sa B floor. Thank you! 5:27. Ang daming galing doon sa airport rail link. So, bukas na yan siya. Tapos, yung mga papalitan dito, meron na ring ilang bukas. Tama ba? Kasi parang nakapila na sila eh, oh. Meron ding mga ganito, oh. Ayan. Pero, walang PHP. Kung USD ang pera nyo, ayan siya. 1 USD 30.49 na baht. 5:30 nag-o-open to guys. Tignan lang natin yung palitan ha, pero hindi tayo magpapapalit. Ayan yung sa USD. Yung PHP. Wait lang. Ayan naman yung PHP guys. 20 to 1,000 pesos. 0.5650. Diba guys, ang laki ng difference. Tapos yung super rich na ito ay kulay orange. Dalawang kulay pala yung super rich. Isang orange, isang green. Mas malaki daw yung palitan sa orange. Cancel natin guys. Dahil wala tayong barya. Punta tayo dun sa pinaka-counter dito sa bandang gilid. Wala nga. Di ka na. Ito na ang ating pamasahe token.
Kapag papunta, itatap nyo lang. Kapag palabas na kayo, isushoot siya. Nandito tayo ngayon sa Suvarnabhumi. Ang baba natin ay Ratcha Prarop. Yung pinakadulo nito na station ay Payatay. Pero hindi tayo darating doon. Ratcha Prarop lang tayo. Kasi doon, galing dyan, walking distance na lang, papuntang Pratunam. Yung train ride na ito, 40 minutes siya. Tapos ang stop natin, 1, 2, 3, 4, pang-limang stop tayo bababa. Tapos noon maglalakad tayo ng mga nasa 10 minutes para makarating doon sa hotel. Yung hotel or hostel na kinuha namin ngayon guys, hindi na yung dati ha. Diba dati dalawang punta kami ni Bray, parehas na Cloud9 Lodge. Ngayon hindi na kasi ang mahal. Ang mahal na sa Cloud9 Lodge ngayon. Ang nabook namin yung Grand Alpine Suites Buddy or Grand Alpine Hotel. Grand Alpine Hotel, ayun. At saka marami yung marami mga video sa TikTok. Okay din naman siya. Gusto pa rin talaga namin sana sa Cloud9. Kaya lang, ang mahal niya na talaga ngayon. Kung ikukumpara sa Grand Alpine ha, yung location ng Grand Alpine at yung Cloud9 Lodge, malapit lang sila sa isa't isa. Parang nasa kabilang kanto lang yung Grand Alpine. So kapag kababa natin ng train, mabilis na lakaran lang yun. Nasa 10 minutes pero hindi naman siya yung sobrang layo ganyan. Hindi, madali lang siya. Madali lang lakarin. Dito na kami guys, Ratcha Prarop Station. Baba tayo doon. Nakapila kami dito guys sa elevator. Dito kami lumabas. Ayan. Diyan kami lumabas. Tapos ito lang yung elevator. Gusto nga ni Bray maghagda na lang. Kasi isang baba lang naman daw. Pero ito na yung sakay na kami. Para di na siya mahirapan. Tanda pa namin yung daan ni Bray. Pero kung kayo, kunwari first time nyo, ganyan, Google Maps lang. Google Maps lang ang susundan nyo. Sobrang accurate naman niya. Napakaraming damit dito mga sis. Malulula kayo. Ang daming options, ang daming designs. Coffee milk, ang daming umiinom dun sa gilid na yun. Dito guys, sa likod ng One Food Center, dun sa kabilang side, doon yung Cloud9 Lodge. Ngayon, nandito kami sa kabilang side. Nasa option ko din to guys. So, nung nagbubook ako ng hotel, ayan, yung Blue Tick Hotel. Pero mas maganda kasi yung mga reviews doon sa Grand Alpine. Eto rin yung Chitin. Nakita ko din yan. Kaya nakita ko na ang Grand Alpine. May 7-Eleven dito guys. Ayun yung Grand Alpine. Yan. We are here. Guys, hindi na namin kailangang maghanap ng daytime na pagsistayan kasi dito sa Alpine, pwede naman. Parang ang nangyari, early check-in, pero plus 500 baht siya. Pwede na rin, kaysa naman maghahanap pa kami ng pagsistayan, hindi na kami lilipat, dito na mismo. Sardines. Ang cute ng elevator nila, guys. Pang... Tatlo. Hindi, dalawa. Dalawa kami ni Bray, tapos dalawang luggage. Ito na siya, oh. Pwede pa tatlo. Pwede pa isa. Pwede pa isang tatlo. tao at isang luggage. Cute size. 401. 402. Ito na pala. Room tour. Habang maayos pa. Mamaya na yung CR. Pagpasok guys, ito siya. Ang laki ha, no di? Ang laki niya. Tignan natin yung ating view. Pero feeling ko yung view, kasi diba nakita nyo naman yung dinaanan natin kanina. So, wag tayong mag-expect ng magandang view. Oh, ayan ang view. Tapos, merong mini ref dito. Ayan, electric kettle, 2 tubig, isang set ng pangkape, baso, tissue. May TV tayo dito. May blower. Ayun, working ang ating blower. Okay, okay. Meron doong safe.
salamin dito. Ito naman yung kanilang CR. Tignan natin mula sa baba. Okay naman. Shower area. Ito naman siya. Merong shampoo and body cleanser. Hot and cold din ang kanilang shower. May bidet. Yung saksakan nila, parehas lang din sa atin. Pwede nang direkta. Buti na lang pwedeng mag-check-in agad at merong available na room. Yung 500 baht, okay lang yun. At least makakapagpahinga kami. Para mamaya ay fresh na fresh kaming dalawa ni Bri. Kasi yung itsura namin mukhang, alam mo yun, haggard na talaga. Kailangan na talaga namin matulog. Hindi tayo binigyan ng deposit, no, Di? Walang hiningin deposit, guys. Dohan, walang deposit. Ang oras ngayon, guys, 6:59. 7 a.m. hanggang 2 p.m. Kasi 2 p.m. talaga yung check-in time. Ang bayad namin doon ay 500 baht, diba? Pwede na. Nakuha pala namin, guys, itong room na to for 3 nights na 4,814. 4,814 plus na lang natin yung 500 baht para sa early check-in. So, magpapahinga muna kami ha, mamaya na ulit. So, dito na nagtatapos ang ating Thailand Day 0. Salamat sa panonood! Abangan nyo po yung mga susunod pa. Bye-bye!